Nasa linya na po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po at hepe ng Public Information Office ng Manila Police District. Ano ba pag-uusapan, partner? Ito po yung kaninang na pag-uusapan namin dalawa na patungkol po doon sa isang delivery rider na nanggahasa ng kanyang pinsan. Diyan po sa Maynila. Magandang gabi po, Major Philip Ines. Marlene po, Chef sa Spot Report. Yes, Ma'am Marlene, Sir Jeff, isang mapagpala at kalmadong gabi sa inyo. Ganun din sa mga nakatugay guys sa inyong programa ngayon. Major, bigyan nyo nga ho kami ng impormasyon, detalye. Ano po ba nangyari dito? Paanong nagkaroon na may isang food delivery rider ang nanggahasa ng kanyang sariling pinsan? Yes, Ma'am Marlene, nilaman ng mandamiento de arresto ng Pasay RTC 298 yung accused natin na dito na si alias Ompong. Ginawa niya yung krimen noong March lang ngayong taon kung saan nga ang biktima niya rito ay pinsan niya. At nalaman natin na ginawa niya yung krimen dito sa tinutuloyan ng pinsan niya sa Pasay City. At under influence ng alak noon, ginawa niya. At nung naisatuparan niya yung kanyang masamang balak, yung kanya namang pinsan ay nagreklamo sa kanya. At nung lumabas na yung mandamiento de arresto, walang sinayin ng pagkakataon yung ating mga operatiba ng Malate Police Station. Nagkaroon sila ng validation. At nung nalaman nga na nandun siya sa kanyang tinutuluyan dito sa may isang apartment din sa may Malate, Manila, hinuli siya ng mga operatiba natin. At ngayon, nandito siya sa kustudiya ng Malate Police Station. At iti-turn over natin to sa Court of Origin sa Pasay City. Major, anong dahilan nung suspect? Bakit daw ho niya nagawa yung pangahalay doon sa kanyang pinsan? Tingin natin, dahil doon sa impluensya ng alak, dahil nakainom siya, at ang hindi katanggap-tanggap dito, nakita naman natin na itong kanyang biktima ay kanyang pinsan. Kaya sabi nga natin, palagi tayo magkakaroon ng pag-iingat at unang-una yung mga pagganito mga pangyayari at panawagan ko sa ating mga kababayan na doon sa mga pangyayari ng mga encounter kayo o makaka-experience sa mga ganito, ipagbigay alam niyo sa otoridad katulad ng nangyari na ito. Nung nai-report ito sa otoridad, nakita naman natin na isampa yung kukulang reklamo dito sa taong ito. At wala pa itong Sir Marlene, Sir Jeff, nang walang niliwindang piyansa yung korte para dito sa taong ito. Oo nga eh. May sinabi pala yung Major, dahil nga sila nakainom. May dito sa report na binabasa namin, ang sabi mismo ng suspect, wala silang relasyon pero may koneksyon. Kumbaga, kung may problema siya, inaano ko, yun ang sabi. Tapos kung may problema din ako, kino-comfort niya rin ako. Pero may boundary, sir. Sabi niya, sana sir, patawarin ako ng Diyos sa nangyari siya. Yun nga lang, talaga nga may naman. Boundary pala Bakit umabot sa ganon? Major, kung alam niyo ho, paano ho sila naging magpinsan? Sa nanay, sa tatay, paano ho? Hindi ko lang alam yung eksakto, Sir Jeff, pero ang base lang din doon sa nakita kong report ay sila ay meron talaga, magpinsan talaga itong dalawa na ito. Ano to? At tanungan natin, ano yung klaseng boundary ba yun? At medyo, ano ba yun? Ano ba yung status na yun? Ang sa atin dito, lahat ng bagay na sabi nga natin, alam natin na hindi naman magreklamo yung ating biktima dito kung walang katotohanan ito. At sabi nga natin, ay mabigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Major, paano nakapasok yung suspect para dun sa bahay ng pinsan, ng biktima? Magkasama sila sa bahay, magkapit-bahay? Saan nag-iinom itong suspect bago mangyari yung krimen? Ano ho nakita sa investigasyon? Sa tingin natin dyan na malapit na talaga sila sa isa't isa kasi nga magpinsan sila. At pangalawa, alam niya naman yung tinutuluyan itong kanyang pinsan na ito. At doon, nag-take advantage siya ron na makapasok doon sa tinutuluyan ng kanyang pinsan dyan sa may Pasay City. Pero at nagawa niya nga yung krimen. Pero Major, magkapit-bahay ba sila? Right after mag-inom, sinadya ba talaga ni suspect na puntahan si victim? Ano ho ang lumalabas sa investigation? Intentional. Magkalapit lang din naman to. Kung mapapansin mo yung Pasay City at Malate, magkadikit lang ito eh. May boundary nga yan dyan sa may Bukanig. At sila kung na-assign dyan sa Malate Police Station. So, boundaryhan lang yung Maynila at Pasay. So, yung sa atin dito, ang alam natin talaga malapit sila dahil alam naman nung ating accused kung saan nakatira itong kanyang pinsan. At siyempre, ganun din naman siyempre yung kanyang pinsan. At yun nga, hindi natin maintindihan bakit nagawa niya ito.
dito sa kanyang pinsan at yun ang hindi katanggap-tanggap. Pero may previous record ba tong suspect ka, Major? May kinarap na ba siyang reklamo before? Kasi doon sa record checking natin, Ma'am Marlene, wala naman tayo nakitang ibang record nitong taong ito. Ayun. Alam mo, Major, naalala ko tuloy yung bata, hindi ba? Sa ano bang station yun? Station 6 yun eh. Ano yun? Saan nga ba yun, Major? Yung bata, partner, yung may dalang sulat? Ay, oo. Saan ngang station? Napanood ko yung report mo na yun, Sir Jeff. Grabe. Kung saan nga, di ba, nakita natin yung bata ay nagpahatid ng sulat na yung pala siya yung biktima ng krimen. At nalaman din natin na hindi lamang yung lolo, pati yung kanyang tatay ay gumawa ng kaalayan sa kanya, hindi ako nagkakamali doon sa report mo. Anong ang status na nun, Major? Na ano na ba? Ang alam ko, Sir Jeff, naipagarap na to ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig. At magkakaroon nito, ililipat ito sa hintay lang natin yung commitment order nito para itong mga suspect na ito ay mailipat natin sa kustudiyan ng Manila City Jail. Pero kamusta, sir, yung biktima? Nabigyan na ho ba siya ng psychological intervention sa trauma na sinapat niya dun sa nangyari? Yung bang binabanggit mo, Ma'am Marlene, yung bata? Tama ba ako? Opo, sir. Malamang, gano'n naman ang ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno, particularly yung ating DSWD, mga social worker natin. Hindi naman nagkukulang pagdating sa ganyan. At gano'n din naman yung ating Women and Children Concern na section ng station na yon. May mga ginagawa din sila na intervention at kasama yung mga social worker. Dito sa kaso naman, balik tayo dito, Major. 25 years old ho yung victim no? Tapos 28 naman yung suspect. Just the same mo, ito ho ay kailangan din ho ng counseling, di ba? Possible, Sir Jeff. Sa legal age naman itong ating biktima dito. Kalimitan naman talaga pag mga ganyan mga kaso. Kaya nga, nagiging ingat tayo dyan sa mga ganyan. At kung mapapansin mo nga, pagdating dyan, ang nag-a-handle talaga yan, yung ating Women and Children Concern na section. Sa part kasi natin, kung mapapansin mo, wala tayong mga binabanggit na anong mga pangalan nito. Kung makapagbanggit man tayo, yung mga aliases lang, para maproteksyonan natin yung both parties. Ayun. Teka, Major, i-discuss na rin ho namin ito sa ibang topic naman ho. Meron ho palang na-aresto na 5 vendor ho sa Quiapo. Dahil ho nahulihan ng mga expired na pagkain. Nako. Pambihira naman ho itong mga ito. Anong detalye nito, Major Ines? Wala akong specific na detalye na. Napanood ko lang yung kaninang live nila Mayor at kasama rin yung nepe ng Smart tungkol nga dyan. At yun nga, nagbibigyan ng babala na maging mapanuri tayo dun sa mga binibili natin. At babala din, syempre, dun sa mga nagbebenta nitong mga produktong ito. Actually, ang sinasabi nga ng aming ama ng Luzon ng Maynila na napakadelikado nito. Kasi nga, kung expired na ito, tapos ibebenta pa natin sa ating mga kababayan, nakukompromiso natin yung kalusugan itong ating mga kababayan dito sa Luzon ng Maynila. At hindi lamang yun, kasi yung lugar na yun, dinadayo talaga yun ng mga mamimili itong lugar ng Quiapo area. Kaya nga, syempre, napakadelikado nun, partner. No? Di ba, Major, kabilang yung Quiapo talaga sa regularly na minomonitor, pinapatrol ng MPD, ng mga pulis. Sakop pa po ba yan ng jurisdiction ng MPD na i-double check din kung ito bang mga, makapagtulungan ba sa DTI, kung ito bang mga binibenta nila ay expired o hindi, o legal o hindi? Ano ho ang ng MPD dito? Una-una, Ma'am Marlene, tama kayo doon. At syempre, sabi nga natin, kailangan din natin ang tulong ng ating mga kababayan. Pag meron kayo napapansin o kaya nalalamang mga ganito, ipagbigay alam nyo agad sa otoridad. Napakarami ng tao sa lungsod ng Maynila, Ma'am Marlene at Sir Jeff. Alam mo, higit 2 milyon yan. At kung kinikipit balikat natin, kung meron tayo nakikita ng mga ganyan na mga illegal activities at pinababayaan natin. Sabi nga natin, hindi lamang possible na mabiktima yung mga kababayan natin, maaaring kamag-anak natin ang makabili niyan at magkaroon na sila ng problema sa kalusugan. Kaya pakiusap natin, sabi nga natin, ang pagsugpo sa krimen, everybody's concerned, di ba? Dapat may pakialam ka. Dapat may pakialam tayo.
Oo, tsaka ang mas matindi ho kasi dito, Major, abay, meron silang mga gamit na pagpalit at pinapalitan yung expiration. Naku, so mahirap Kaya, talagang i-check. kumbaga may deception hindi ba? May ganun May, delikado naman ho ito sa ating mga kababayan kung makakain ka ng expired, Diyos Mariosep. Tama ka dun, Sir Jeff. Kaya ang tabing natin na pinapaigting pa natin yung pangangalat natin, yung ating mga intelligence operatives natin, yung sharing of information. Napakahalaga niyan. At siyempre, hindi lang basta-basta natin nakukuha yan ng tayo-tayo lang din. Minsan may mga tulong talaga ng ating mga informant, yung mga tao na may concern. Tinutulungan din tayo niyan. Kaya nakakakuha tayo ng mga ganitong mga impormasyon. Kasi unang-una, kung mapapansin natin, mahirap naman talaga ma-monitor yan. Kung katulad ng binanggit mo, pinapalitan yung mga expiration date. Siyempre, hindi naman ang polis para i-check natin lahat ng mga paninda doon at tignan natin. Siyempre, may ahensya ng gobyerno na talagang sila ang nakasusog dyan at nakatutok dyan. Ganun pa man, nandun yung Manila Police District para palakasin natin yung presensya ng ating mga kapulisan at makaramdam ng kapanatagan yung ating mga kababayan dito sa Luzon ng Maynila. Saka pinaka-importante dyan, Major, bili ka doon sa may resibo, di ba? Para in case yung may habol ka. babalikan May habol ka doon sa mga supermarket na may resibo, wag kung saan ka bibili talaga, Major. Siyempre, pagkain ng pamilya. Tama ka dyan, Sir. Basta unang-una, maging mapagmasyan din tayo pag nakita naman natin yung presyo napakababa doon sa regular pricing. Medyo magduda ka na. Mayroong something dyan. Alam naman natin kung yung regular price na napakalayo dito sa nabibili natin. Ay alam natin may merong something na problema itong produktong binibili natin. Pagkaduda-duda na, partner. Wag na subukan. Wag niyong kumbaga i-risk yan. Di ba, Major? Lalo, mga kakain yan, misis mo, anak mo, mga kaanak. Kaso, Major, kasi, napansin ko, partner, sa pag nag-iikot ako sa Quiapo, pag nagko-cover ako dyan, ang ginagawa ng yung ibang tindero, tinatago yung kanilang mga paninda kapag may mga pulis. Then, kapag walang pulis, tsaka inilalabas. Ano ho ang inyong intervention? Ano ho ang solusyon ninyo para sa mga ganong modus ng ilang mga tindero? Una, sabihin natin, yung presensya ng kapulisan natin mataas dyan sa, kaya po ang PCP commander dyan, si Major Cernio. At kung mapapansin nga natin, hindi lang yung, sabi natin, yung foot patrol sa mga kalsada, nakikita natin, gumagamit din sila ng mga drone patrol makikita natin pati taas, kini-check natin yung daloy ng mga sasakyan, ganun din siyempre yung mga kababayan natin. Pero ganun pa man, sabi nga, katulad ng binanggit mo, talagang sabi nga natin yung mga ganung bagay, ang tawag na guerrilla strategy diba? Yung tinatago, hindi makikita. Pero kung meron tayong mga kababayan na may malasakit at gustong tumulong para, sabi nga, masawata natin yung mga ganitong illegal activities, malaking tulong sa atin. Sabi nga, hindi lang naman kakayanin lang ng pulis yan. Kailangan tulong din ng ating mga kababayan. Ayun. Alright. With that, Police Major Philip Ines, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Spot Report. Ingat po kayo palagi, sir. Thank you, Major. Thank you. Yes, Sir Jeff. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Muli sa ngalan ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCRP at ang aming District Director na tinatawag namin punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago, makakaasap po kayo sa mabilis nararamdaman at serbisyong para mismo para sa Manileño. Ayun, thank you very much, sir. Mag-iingat palagi, mag-iingat.